woman who's a-waiting at home with dinner on the table at 5. You gotta tell her you appreciate her every day, and you love her till the day that you die. You gotta dig a little deeper. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is You Gotta Dig a Little Deeper by Doyle Lawson and Quicksilver sa kanyang album na You Gotta Dig a Little Deeper. Pag-uusapan po natin ngayon ang invitation to friendship at mababasa po natin ang teksto na ating pag-uusapan sa umagang ito sa Book of John, chapter 15, verses 9 hanggang 17. Aklat po ng Juan, kapitulo 15, versikulo 9 hanggang 17. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay sa kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos sa inyo, mag-ibigan kayo. Sa umagang ito, we will be discussing invitation to friendship. Christ has given us an invitation for friendship. Sinabi niya, hindi ko na kayo ituturing na mga alipin. Hindi ko na kayo I will not call you servants anymore because the servants doesn't know their master, but I call you my friends because I will tell you the secrets. Friends, hear the secrets. Si Abraham po sa Old Testament, siya lang po ang naka-receive na ganitong titulo. But during the New Testament, Jesus said, everyone can be my friend. And the Bible also tells us that there is a friend that sticketh closer than a brother. Sabi niya pa, there is a friend that lay down his life for a friend. At sino ba yung friend na yan? Si Jesus Christ. Di ba pag magkaibigan, merong mga sikreto at ikaw po yung nakakarinig ng mga sikreto ito. Ito po ang offer sa atin ng Panginoon na His offer is no longer be a servant, but be His friends. So marami pong title na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Marami pong opportunity. No? Tinawag din tayong Bride of Christ. Tinawag din tayong Sons and Daughters of God. Tinawag din tayong the sheep of His pasture. Pero isa po sa pinakamaganda na gusto ko po na maintindihan ninyo is itong sinabi niya na we are the friends of God. My dear brothers and sisters in Christ, this is my challenge. Kung ipinagkailaman kayo ng inyong mga kaibigan, kung marami ka mang mga kaibigan, hindi ka na pinapansin at maaaring tinatakwil ka na nila mula nung nasumpungan mo ang ating Panginoon, mula nung ikaw ay maglingkod, I will tell you, I will offer you a friend that this world cannot give. No? Only Jesus can give. He is our friend and He will always be with you until the end of your life. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG po, para sa ating topic na invitation to friendship. Sa Old Testament, ito po ang binanggit na meron lang nag-iisang kaibigan ang Diyos. So in biblical truth, ito po ang sinabi ko. In Old Testament, God has only one friend. But in New Testament, He opened the opportunity to everyone to become His friends. It's true. Sa Old Testament, si Abraham lang po ang tinawag na kaibigan ng Diyos, no? But in the New Testament, God offered us an opportunity to become His friend.
no other God can give us this opportunity because our God is only God. Another point na binanggit ko dito, I am a friend of God, not just a servant. Ito po ang kagandahan. When we are friends of God, friends of the King, we can have an access to the throne. Iba po yung mga servant Makakapunta lang ang mga servant kung halimbawa pinapatawag ng hari. But if you are a friend of the King, you can come to the King anytime, any moment, without any barriers. Kasi alam niya na kaibigan ka. Another point, as God's friends, we need these three aspects. Number 1 is commitment. Number 2 is communication. And number 3 is communality. Now, what do I want to imply with these three aspects? Simple. When we are friend of God, we need a commitment to be close to God always. To develop this friendship. Kung wala kasi sa friendship, kung wala ang commitment, the friendship will be ruined. Second is communication. Communication develops relationship. With this communication, why? Because it enlarges our understanding. It expands, our communality as well. So, ang tatlong aspetong ito ay kailangan talaga commitment, communication, and communality. So Jesus welcomes you to the privilege of friendship with Him. The question is, are you His friend? So welcome the privilege of friendship with God because God is willing to be your friend, to be my friend, and to be our friend. My dear brothers and sisters in Christ, I want to challenge you. Kung, sinabi ko nang nakaraan, na kung ang kaibigan mo'y tinatakwil ka dahil sa pananampalatayang nasumpungan mo ngayon, I will tell you, you have a better friend which will stick with you throughout your days. And His name is Jesus. He loves you more than your friend loves you. He loves you more than you love yourself. God bless po at magandang umaga. When you're up on the mountain, talk comes so easy. When life's at its best,